Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Diskusyon may kinalaman sa mga plataporma ng mga tumatakbong ngayong May 12, 2025 elections. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. Alam po ninyo mga kabahagi, ang ating guest for today ay batikang abogado po ito. Yan. And sanay na po sa Senado sapagkat is part of the Senate today. Yes, of course. Re-electionist po ito mga kabahagi. And talagang one of the officials of the Philippine Senate today. Inaasahan po natin na darating po dito sa ating Pamumuno 2025 si Senate Majority Leader. Senate Majority Floor Leader, Senator Francis Tolentino. Ayun, di ba? No? Pag sa ito, re-electionist kasi ito Tama, oo. Okay. It's just that meron lang biglaan or medyo siguro na iipit sa traffic, 'di ba? Pero still pinaayos po niya yung ating yung bus carousel. Okay. Doon ba siya sasakay? Oo, pero still, wag ho kayong mag-alala dahil makakasama natin today. At tamang-tama, marami na tayong mga questions actually, di ba, no, Tata Ben? Correct. Na inianda para sa kanya. Especially yung kanyang mga plataporma, ang kanyang mga adhikain, ang mga unfinished business sa Senado. Ayan, aalamin natin yan. Alam po ba ninyo na ang advokasya ng ating majority floor leader ng Senado may kaugnayan po sa clean water. Clean water. Clean water. Meron pong kaugnayan din po sa Wi-Fi. Ay, naku, gustong-gusto ng mga natin yan. Wi-Fi, ng talaga. Mga new generations. Universal Wi-Fi. Universal Wi-Fi. At siyempre po, affordable, sustainable electricity for all Filipinos. Yes. Ito ang pinaglalaban talaga natin. Oo. Kasi bukas, makalawa, meron naman pong hindi aumento Ano increase. Yun? Increase. Increase dagdag electric sa singil. bills natin. Oo. Pero hindi na natapos. Hindi na natapos. Di ba merong isang balita na na binigyan ng kautusan or naglabas ng kautusan ng Supreme Court regarding dun sa mga sobra, no? Labis na singil sa kuryente. Pero bakit ganun? Ang sumunod na balita naman magtataas naman ng singil sa kuryente. Itatanong natin. Hindi pa. Itatanong natin sa ating guest mamaya ito. Kasi ang kanyang advocacy affordable electric bills. Yes, oo. At sustainable. Sustainable. Oo. Kasi alam mo, Tata Ben, paano kaya gagawin yun? Ang balita dito, meron mga power plants na lalo na pag ganitong panahon ng summer, no? Bumibigay. So, ang nangyayari, minsan, pagka nagkasabay-sabay ang maintenance na hindi ko malaman bakit natatapat sa panahon ng tag-init ang kanilang maintenance schedule, hindi nakakayanan ng the rest of the plants na hindi kasi po pwede mag-repair pagka rainy season. Bakit? Mas lalo. Di ulanan sila. Okay. Pero ulanin sila. Mas kailangan natin ng kuryente pagka tag-init. Yan ang sinasabi ko, Congressman Met. Your Honor, please. alam mong madalas kong sabihin dito dadalawa na nga lamang ang seasons dito sa Pilipinas, the wet and the dry. Yun. Hindi pa po natin mapapagandaan. Ang dapat po natin ihanda. Yes. Kung ang season po natin dry. Kung ang season po natin wet. Dapat na may nakahanda na meron na mitigating solutions yes. to the wet season or to the dry season. Pero
Sa tanang buhay, 77, mag-80 na po ako, Karil. Mag-80 na ako. Wala pa po ako nakikitang paraan na ginagawa ng ating so, paano gobyerno. Kaya, no? Paano kaya magiging Katulad yan, sustainable problema ng mga planta natin. Magkakaroon po sila ng undersupply ng kuryente Yes. pagka dry season. Anong dapat gawin nila doon? Di ba? Wala naman pong anong pangalan nito, wala naman pong sapat na batas ng ating gobyerno para pigilan ito mga planta na mag-dictate kung ano ang sisingilin nila sa taong bayan. You know what I mean? Kung baga sa ang gobyerno natin ay masyadong maluwag. Magkano bang kailangan ninyo? Di, ganun eh. Ito ang kapital ninyo. Ito ang kikitain ninyo. Proportionate na po yun sa kanila. Pabor sa mga negosyante po yan. Pagkatapos hindi nila magawa, mamaya ng konti, tayo na ang peperwisuhin. Tama nga. Bibiglain na lamang po tayo. Dapat po siguro, eto na yung mga pangangailangan po natin sa mga kongresista natin, mga senador na natin. Isaayos na po ito. Correct. Ihanda na po yung dapat ihanda kapag dry season at wet season. Dalawang seasons nga lamang po ang pag-aanda natin. Hindi pa po natin maihanda. Actually, gusto kong tanungin mamaya, gusto kong magkakandidato na. Ay, ganun ba? Ikaw na. Oo. So, ang isa kong gustong malaman is, siguro, ano ba yung long-term solutions for this? That's it. Na para hindi na mangyari na every year, ganito ang problema natin sa supply ng kuryente. Okay. Sige. Teka muna. Malapit na raw si Senador. Wow. Malapit Sige. na. Excited na tayo. Gayon din si Eden Pedralvez na nanonood sa atin ngayon na bumabati pa ng Sir Ben and Mamet. Gayon din kay Charlie Tadiake nanonood ngayon mula sa Iloilo. Wow, ayan. Talaga Sa naman. Tubungan, Iloilo, si Charlie Tadiake. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, balik po tayo dito sa ating programang Pamumuno 2025. Naku, habang tayo naka-break, Tata Ben, ay nakita ko maraming mga naka-view sa atin. Ha? Lalong-lalo na yung mga nasa probinsya, gayon din po yung mga nasa abroad. Ha? Okay, so, eto na nga. Ang pagkakataon na tayo po ay makikipagkwentuhan, upang malaman natin ano ba ang mga unfinished business ng ating guest for today. Diba? Let us welcome, sabi ko nga ay, yung iba nabanggit mo na Tata Ben, siya ay isang politician, lawyer, and a professor. At siya po ay napakahaba actually ito, pero siguro kuha ko na lang yung mga napaka-importante. Siya po ay nagsilbing alkalde ng Tagaytay. Bago po yan, at ngayon po ay tumatayong senador, and again running for senator's seat this coming 2025 elections. Nagsilbi din po siyang chairman ng MMDA noong 2010 hanggang 2015. And sabi ko kanina, professor, dahil siya po ay professor of law, Faculty of Law and Jurisprudence sa Centro Escolar University. Ayan. Okay. So, ayos ka ba, Tol? Batiin muna natin ang ating special guest, Senador. Magandang hapon. It's our honor to have you as our special guest for today. Ben and Met at sa inyong mga kasama rito sa inyong istasyon na nagulat ako, maganda pala rito. Ngayon na ako nakapunta rito na nagulat ako sa Intramuros na meron palang ganitong nakakubli. Nakakubli. Istasyon. So ito po si Senator Tolentino at sa atin po mga taga-subaybay ngayon, magandang umaga, magtatanghalian na, maayong udto. Maayong udto sa mga taga-subaybay, magandang tanghali po. Sa lahat na nakasubaybay ngayon sa Radyo Pilipino. Okay, yes. So, unang-una ay kamusta na po ang inyong ginagawang pangangampanya sa mga panahong ito, Senator? Okay naman po. Unang-una, pinaalala natin kandidato tayo
Pangalawa, pinaalala natin yung mga nagawa natin at yung gagawin pa natin. So, yun lang po yan. Siguro yung pagkakaiba doon sa ibang tumatakbo ngayon, mas may track record na kaysa nung unang mga pagtakbo ko. Meron na tayong pruweba, resibo, ika nga na nagawa. Kaysa po doon sa mga ngako pa lang ng gagawin. So, meron na tayong pwedeng ipakita. So siguro, Senador, maganda na malaman ng ating mga kababayan ngayon, the first receipt. Oo nga. Ano po yung inaakala po ninyo pinakamagandang nagawa po ninyo? Depende Senator. kung anong topic siguro sa lahat ng bahagdan ng Especially on mass transportation. Yan, Mass transportation. Isa po tayo sa nagsulong na matuloy itong Cavite, Naik Cavite Mariveles Bridge. So, yan ay itong siguro April, masisimula na. Yes. Tapos na yung, although executive function yan, tapos na yung study niyan. At siguro, sa nagawa ko nung MMDA, tayo po naman nagsimula nung Sky Bridge na ngayon ginagamit, Skyway na. Yes, oo. Malaking tulong Hindi yan. na Skybridge. Skyway. Bridge Skyway. yung tawag ko noong 2012. That's correct. Apo. Yes. Gumawa po ako ng libro noon eh. So, walang naniniwala sa akin noon na pwede pala yun. Ito, ginagamit na ho yung Skyway ngayon. Tama At saka ho po. yung PITX, ako ho nagsimula niyan na yung bus. Yan, kita na ninyo. yung Hindi natin alam yan. Ito pong integrated terminal. Opo, Dito sa may gawin ng Parañaque. Di ba tayo nagsimula niyan? Tayo nagbukas niyan. Aha. So, marami na ho. Yung MMDA ako. Ngayon naman, siguro kung sa larangan naman ng disaster preparedness housing, senador na Yes. po ako, tayo po ang nagpatayo ng pakatapos ng pagputok ng Bulkan Taal, 450 houses doon po sa Talisay, Batangas para maalis yung mga nandun sa Paligid. sa malapit po sa island mismo ng Taal. Opo, Bulkan. Correct. Andun na, Oo. nakatira na sila ngayon. Nandun na sila, 450 families relocated na. And they are still there. Hindi sila Hindi na umaalis. ho yan, permanent na ho yan. Wow. Undergoing ho yung construction ng programa kong housing naman para doon sa Mayon Volcano victims. Yun po, sa transportation, nabanggit nyo, nung 72 hours ago, in-inaugurate ko yung mga traffic signals ko po sa San Pablo City sa Laguna, sa Calamba, Laguna. Ito po yung modern kasi transportation. Sa larangan naman siguro ng legislation, sa atin po nanggaling yung pinakamahirap na batas, naglumabas sa Senado, sa Kongreso, panahon pa ni Senator Arturo Tolentino, yung Archipelagic Sea Lanes Law at yung Philippine Maritime Zones Law. Sa WPS yan. Para West sa Philippine West Sea. Philippine Sea. At hindi pa, nagkakamali minsan yung iba, kasama rin po yung Benham Rice na bininyagan ko po na talampas ng Pilipinas. Talampas. Yung West Philippine Sea po, sa kaunang pagkakataon, lumabas sa isang batas, yung pangalang West Philippine Sea. So, pwede natin sabihin, tayo na rin nagbinyag nung pangalang West Philippine Sea. At marami pa ho Pero iba. talagang merong West Philippine Sea. Ay, opo. Kasi yung Opo. iba sinasabi nila, di atin yan. Wala. Meron po. So, kung tutuusin natin from the baselines, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, hanggang doon sa seabed, yun po yung West Philippine Sea. Oo. Senador, Met, Yes, go ahead. with your permission, no? Si Senador eto po, dito tayo sa one of the hottest issues today. Okay. Ito yung pinagwewelgahan po ng mga tsuper, yung PUV Modernization Program. Ano pong nakikita po ninyo dito? Bakit hindi matuloy-tuloy? Bakit patuloy pa rin po welga ng ating Alam niyo po, drivers? Tiga Cavite po ako eh. Sa amin po nang galing si Saraw. Opo. Sa Malagasang Diba? po nagsimula ho lahat yan sa Imos. Yung mga jeep na ginagawa nung araw. May mga sinabi na ako 2 taon o magtatatlong taon na kung magkakaroon ng modernization, dapat po ma-retain yung iconic design ng ating mga jeep. Oo. Nandun yung kabayo, nandun yung stainless. Doon tayo kilala eh. Nag-jeep ho ako nung araw eh. Masakay ho ako yung jeep Sanay mula na sanay din. Makati hanggang papunta ng Shaw Boulevard. Doon ako Wow. nag-high school noon eh. Yung Melford pa ho nun yung jeep, yung mahaba. Mahaba. Mahaba yun. Gawa po yun sa, kung hindi ako nagkakamali, Kainta.
So, yung kinalakihan ko na jeep, yung jeepney naman, ito po yung sa Mibuendia, tabi nung Yung maliliit. Apatan, tabi Apatan. ng Makati Medical Center, Crispa nung araw. Yes. Nag-jeep din po tayo dyan. Yung design dapat ma-retain yun, sinasabi ko. Yung mga jeep ngayon ay hindi na mukhang jeep, di ba? Minibus. Minibus. Ang Minibus minibus sa amin din ang galing sa Cavite, sa Rosario, sa General Trias, yung maliliit. Yun yung ginawa kong Pasig River Ferry nung simula, 'di ba? Yun nagawa ko. So ngayon, yung issue ngayon ay dapat siguro hindi makinabang yung maliliit na tsuper. At dapat hindi mabigatan yung maliliit na tsuper na miyembro ng mga kooperatiba sa pagbabayad. Although meron ng lumabas na pondo sa Land Bank, kung ano man, nahihirapan pa rin magbayad yung individual na tsuper. Dapat po dumating sa yugto na yung individual na tsuper ay magkaroon din ng sariling poder na hindi lang siya bahagi ng isang kooperatiba, kung hindi yung sa sarili niyang pagtataguyod, ay kanya talaga at may pagmamalaki yung jeep. Ang nagiging issue ngayon ay magkakaiba yung percentage na sinasabi noong nagtataguyod nito at nung DOTR na bagong secretary, sabi hindi naman daw nakaka 80% pa. Mga 50% pa lang ang compliance. Alam nyo, kaibigan ko lahat po ang tsuper. No, Kuya MMD, Acto, Pedjudap, Pasang Masda, Bet Martin, lahat po yan. Kasali po ako sa Christmas party, lahat ng mga yan, taon-taon, hanggang ngayon. Kaya alam ko po yung hinaing nila. So nakikita ko po ritong solusyon, i-revisit yung mode of payment, ganong kalaki yung interest. Yes. At ano ba talaga yung pakay natin dito? Ang pakay ba natin ay maging uniform ito? Makaligtaan na yung kultura, yung kasaysayan, sa nagsimula yung jeep. Ang jeep nagsimula, di ba, World War II yan. Yung jeep ginawang, kung tutuusin yung jeep tinuloy pa yan dito sa Top Avenue nung Juan Motors. May Juan Motors nung araw. Pareho. Yung Balvin Head na jeep. M38 na jeep. So, ang pinag-uusapan po dito, hindi lang yung samahan ng mga tsuper, kung hindi yung individual na tsuper. Meron pong daing ang mga tsuper, Senador. At ito po yung kinuha po ng LTFRB ang kanilang prangkisa even as they are being consolidated. Correct. Ito ang ayaw nila Nag-consolidate na sila Kaya nga po sinasabi ko, yung dignidad ng tsuper, huwag mawawala sa kanila. Yung personalidad ng tsuper, hindi dapat maalis. Correct. At ang dami pong binunga ito, Ang daming binunga ito. May mga lugar ako, hindi ko na babanggitin dahil nawala si jeep, bumili ng motor yung si tatay, yung iba nagmotor. May mga aksidente tayo na dami na ngayon. Nakakarating sa akin na dahil sa paghahatid sa anak, papasok, wala masakyan, tatlo-tatlo na, habal-habal na, 4 na sakay. So, minsan nakakalungkot po yung gano'n dahil walang masakyan. Nagtsatsaga magmotor na pinaglalaban din naman natin yung mga motor. Ako po yung gumawa ng batas para maalis yung doble plaka, isang plaka na lang. Yes, opo. Ako po yung gumawa ng panukala, hinarang ko po yung LTO na wag ipatupad yung temporary plate nila kasi pinaguhuli naman nila yung mga riders. Dumami yung riders natin kasi wala na nga yung jeep. Opo. Pero si rider naman nagkaroon ng panibagong ekonomiya ito yung nagsusulong ng food delivery, lahat na nung COVID pa. So, balik tayo doon sa jeep. Ang akin ulit, babalik doon sa individual na tsuper. Hindi dapat mawala yung kanyang dignidad. Kilalanin din po yung individual na tsuper, hindi lang bilang bahagi ng isang samahan o kooperatiba na na-consolidate, kung hindi bahagi ng isang formal sector ng ekonomiya na tumutulong sa ating transportation. Yan. Alright. Okay. So, ito tanong ko lang kay Senator. Kasi, Senator, I just don't know kung 18th to or 19th Congress na kayo po ay may pet bill, no, regarding dito sa mga disaster preparedness, no? Kamusta na po ito? Kasi parang napapansin natin taon-taon nalulubog tayo sa pagbaha, no? Matindi yung mga kababayan natin na naapektuhan ng mga sakuna, ng mga bagyo.
Ay, yung Opo. bagyo talaga, hindi natin maiwasan yun. Yes po, opo. Bahagi ng buhay lang natin. Oo. So, pwede kong i-claim na siguro sa mga nakaupong senador ngayon, ako yung pinakamaraming bagyong napuntahan. Aktual. Hindi ho yung relief assistance pagkatapos, kundi aktual na bagyo. Gaya ng Yolanda. Yes. Halimbawa, itong sa Tacloban. yung Pablo, yung Sendong sa Cagayan de Oro, kung saan meron din akong housing project. So, ang naging panukala ko po noon, yung pagtatayo ng isang Department of Disaster Management. Opo. Medyo... Na ano ba yun? Hindi pa ho aprobado yan kasi siyempre may mga tumututol, baka karagdagang gasto sa pamahalaan. Pero naisulong po natin yung paglalagay naman ng mga evacuation center sa bawat lalawigan. In fact, natapos ko na po yung buong Region 5. Halos lahat po, Camarines Sur, Masbate, Catanduanes, Camarines Norte, may mga provincial evacuation centers na hindi po eskwelahan ito. Nakabukod po yon. So, nandun pa rin ho yung ating adhikain magkaroon ng isang sariling kagawaran para sa disaster dahil hindi po talaga ugma yung gawain ng OCD, ng NDRIMC, dahil mga ad hoc agencies po ito na hindi naman operational. Binubuo lang po ito ng iba't ibang mga tanggapan na nagpupulong-pulong kapag merong Pagka may disaster. Makikita sa Campaginaldo, makikita kung saan. Parang command center siya. Opo, Tapos, hindi gaya ng may pang-araw-araw kang opisina patungkol po doon. Correct. Napag-usapan na rin lang ang tungkol sa disaster. I-follow up ko na rin ito. Yesterday, we are able to discuss with the other running for a seat, no. Ang sinasabi is para naman sa ating mga magsasaka, no, sa agriculture sector, bakit daw hindi natin i-focus ang pagpapalago ng Mindanao, no? Dahil ang madalas sa larangan ng agrikultura. Ang madalas na tinatamaan kasi ng mga bagyo itong mga nasa parte ng Cagayan, 'di ba? Kung ililipat natin ang concentration ng mga pagtatanim, pag-aasikaso ng mga lupain natin sa Mindanao, ano po ang nakikita nyo rito? Anong say nyo po rito? Hindi natin masasabi na ligtas lagi ang Mindanao. Ibig sabihin, itong mga shear line na pinag-uusapan, itong mga nakaraan dalawang Papunta na doon. Doon talaga. Doon talaga tumatama ngayon. Soxargen, tumatama po sa kahit sa Barm. May baha na rin po doon sa Cotabato. South Cotabato. So, hindi na natin masabi kung saan. Katatapos lang ng ilang buwan, ilang landslide sa Davao del Sur, tsaka sa Davao de Oro. So, siguro po yung patungkol sa agrikultura, ang sinusulong ko po dyan yung konsepto ng corporate farming. Marami po tayo malalaking korporasyon, top 100 corporations. Malaki yung kinikita nila. Iba't ibang larangan sa pagkain, sa transportation, sa banking, napupunta po yung mga yung income nila. Siyempre gusto nila ma-invest din yung investable funds nila sa bonds, surety kung saan. So mas mainam po siguro na magkaroon ng batas, magkaroon ng more incentives yung malalaking korporasyon ay mag-venture na rin sa corporate farming. Halimbawa po, isang malaking industriya ng sabon na kumikita naman. Bakit hindi mag-invest ng 50 hektarya ng palayan na kaya naman nilang pondohan? Tutulungan din ng magsasaka at may pondo sila. Kaya nilang bumili ng traktora, kaya bumili ng abono, kaya bumili ng tamang binhi. Di ba ho? Kaya magpatayo ng warehouse, kaya magpatayo ng modernong kiskisan. Nang hindi na kailangan mag-import. So, ganun din sa fishing. Napakarami tayo. Kahit po yung mga gumagawa ng mga damit natin, yung may mga investable funds pa. So, yun yung konsepto ko ng corporate farming. The big corporations, top 100, should likewise invest in corporate farming to enable the agricultural sector. Kasi ang problema sa agrikultura, yung puhunan. Actually, puhunan. Walang kapital. Kasi mangungutang pa si magsaka sa land bank, ang daming pipirmahan, pupunta sa kung ano-ano, dadaanan. Samantalang itong malalaking korporasyon, ito nagpapatakbo ng mga hotel, ito nagpapatakbo ng kahit yung mga television station. Bakit ka mag-invest para sa isang 100 hectares? O ikaw naman magtanim ng palay dyan sa ano sa tingin niyo? Ano pumipigil dito, Senador? Siguro yung prioridad nila. Okay. Mas madali kasing, halimbawa, may
may income sila na 1 billion. Eh, mas madaling i-invest nila yung time deposit mo na lang yun. Dahil laki ng kita noon, di ba? Wala nang paperworks, wala nang documentations. Bakit ka papasok doon sa isang venture na pwedeng tamaan ng bagyo? Pero what would be the incentive for them? Para mapadali ito. Siguro Because nakikita ko po yung advantage po Maganda. Sa tax. Tax. Bigyan sila ng tax rebate, tax incentives Exemption, na sa ganon ay mabawasan yung gastusin nila at nakakontribute pa sila sa food production. Ayan. At bigyan sila ng itong may mga mall, ay kaya nito kung magpatanim ng 20 hektarya lang. Kaya nilang i-irrigate yun ng moderno, glass houses, lahat na. Kaya kumuha ng mga technician, hindi lang sa Los Baños, kahit sa Israel. Para gumawa ng hydroponics. Ganon din sa palaisdaan. Tama. Di ba ho? Sila yung may pondo eh. Tapos, hindi naman gagawing empleyado yung magsasaka, katulong din yung mga magsasaka natin. Yes. Diba? That's very beautiful. Naku, maganda sagot yan para sa kakulangan ng pagkain din sa atin. No? I think that's right. Food Anyway, shortage. itutuloy natin ito mamaya. Yes. And siguro there are other current issues. Talagang medyo mabibigat na mga issues na nangyayari po ngayon. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, muli pong nagbabalik ang ating programang Pamumuno 2025 at again, ang ating pong kasama ngayon dito live na live ay ang tumatakbo muling senador, ayan, si Senate Majority Leader Senator Francis Tolentino. Ako po ang lingkod, Met Sanding Minyon, at syempre po, kabahagi po ninyo sa Pamumuno 2025, Ben Paipon. Okay. As Senate Majority Leader, Senator, was the Senate ever consulted when the Senate President, Chis Escudero, scheduled the impeachment trial for VP Sara? Was there any consultation made in the Senate by the Senate President? Alam niyo po, yung napipintong impeachment, yung desisyon ng Senate President, ayan naman po sangayon sa batas. Ako po bilang abogado, si Senate President, konti lang po kami abogado ron eh. Yes. So sangayon po lahat yan sa tinatadhana ng ating batas. At naniniwala po tayo na yung ginawa ni Senate President Escudero, bagamat hindi nagkaroon ng formal na upo ang kagaya nito kasi kampanyahan na ho eh. Kampanyahan busy na, na ho. marami. Lahat nasa labas na. At sinabi ko nga sa inyo, maaring ako lang ang makakasagot ng ganyan dahil ako yung majority leader at yung iba naman baka hindi sumagot na incumbent, di ba ho? Hindi naman re-electionist. Hindi ho nagkaroon ng formal pero nagkakaintindihan naman po na may timeline na nilabas, naghihintay lang siya ng comment. Hindi ko alam kung nag-comment po yung iba. Pero ganun magpamalakad si Senate President Escudero na binibigay niya yung timeline kung sinong gusto mag-comment, yung sangayon sa batas. At wala po ako nakitang mali po doon. It was only the minority floor leader, Coco Pimentel, that made the comment. Ano po. At gusto niya magkaroon ng caucus. Even the caucus po, ano po sa tingin po ninyo? Wala na hong, alam niyo yung caucus, mag-uupo, pwede naman ngayon nag-uusap sa mga chat group, nag-uusap sa mga Zoom. So, ganun din po yan. Meeting of the minds can be done personally or through online. So, ganun po yung nangyayari. Again, I will ask, was there a meeting of the mind? May nagko-comment po sa mga chat group kung kailan. In fact, si Senator Pimentel sabi, simulan na yung rules. So, binalik ko po sa kanya kung ikaw yung, kasi busy ako, kung ikaw na yung gagawa. So, pumayag naman siya. Siya na gagawa ng rules? Lumabas po sa diary yun. Pero do you think that the scheduled July 30 impeachment... June 2. No, that's the beginning of the preparation. Pero ang sinabi po ni Chis Escudero, July 30 po ang trial mismo. The start of the trial. Kayo po ba ismasakayan dyan? Hindi ko narinig. Siguro may timeline niya kasi may mga preparations. Yeah, that was included in the timeline of the Senate President. Nakita niyo tong ICC? Opo.
Ang simula tapos ang trial September Matagal pa. Ayan, Oo. may proseso po 'yan So hindi naman yan pagbigay nung dokumento trial Automatic na, oo. So kailangan pag-aralan mo. Ako bilang abogado ho, pag-aaralan mo yung dokumento, titingnan mo yung list of witnesses. So it takes time. Siguro administratively papasok sa 20th Congress kung papalarin tayo, magiging bahagi po tayo noon. May proseso po 'yan. Hindi lang naman yung impeachment ang unahin kung sakaling matutuloy. May mga panukalang batas na Opo. na magpapile, magsisimula oo. na yung SONA, magkakaroon na ng yung normal legislative meal. Yes. Na. Yes. So, Oo. dalawa Marami yung na rin. bahagi ng trabaho ng Senado, yung trial court, at saka, kung matutuloy, at saka yung normal. Legislative functions Now, talaga. there is a latest move by the House of Representatives today, especially from the prosecutor's side, na panagutin ng Senado na po si VP Sara sa mga accusations against her sa paggamit po ng confidential fund. Ano po ang say ninyo Hindi dyan? ko po alam hindi po ako makakomment doon sa sinasabi ng House. Siguro ang gusto nila magsimula na yung impeachment. Kasi you can only answer once the impeachment has started. Hindi pa ako nagsisimula. Oo nga po. Para Pero, sa husgado po yun ang mag-o-order kung sumagot ay yung judge. Ay yung judge po, hindi pa kami nakaka-convene. ito yung sinasabi ng House siguro ngayon, parang yung ginawa din po sa ICC na binanggit po ninyo kanina. The evidence is already forwarded to the ICC by the prosecutor. Siguro ganun din po ang mangyari gusto ng prosecutor ng House. Po, ay nag-initial hearing na sila sa ICC. Sa impeachment court po natin, wala pa ho tayong initial hearing. Wala. Kailangan pa hong manumpa kami. Yes. In time pa no? Nakakompleto ulit yung set. Yun. Oo, yung complete set of senators. So hindi pa ho nakakapanumpa as impeachment trial judge. Kung sinong composition nun, depende pa ho. Yung sa June 2, kami pa rin yun. Yes. 19th Congress. Opo. Pero yung susunod, yung magtutuloy, depende ho sa resulta ng butuhan sa May 12. So there is still a possibility po, Senator, that the scheduled trial, which is July 30, could still be moved backwards. Ibig sabihin, pagka nagsimula po ang sesyon, Nauusog pa. Hindi, kasi meron timeline na June 2 nga. exactly, that's when you resume the session. Na po. Is there a possibility that the scheduled July 30 by the Senate Yung mayorya President? po ang mag-decide yan. And that could be done pagka nag-resume ng session. Opo. Tama. Okay Oo. then. Pagka lahat nagsumpaan na sila, nakakuha na ng mga komite, no, Alright, chairmanships. Okay, nako. Eto, Tata Ben, siguro bago natin talakayin pa yung ibang issues, no. Actually, we have some na regarding Wi-Fi, mga ganyan, no? And electricity. Tanungin muna natin ng ating guest for today, yung ating ultimate questions Alam mo, para sa kanya. Dito po sa ating pamumuno 2025 Senator, ang isa sa pinaka-meaty question po namin, simple lang naman po. Tatanungin po namin kayo, bakit sa tingin po ninyo kayo po ay iboboto pa rin ng ating mga mamamayan bilang senador? You have been a senator for 3 years. 6 years. 6 years. Oo nga pala, 6 years na po. And then you are going for a re-election now. Bakit po kayo iboboto ng ating mga kababayan? Kausapin niyo po Ito ang ating mga kababayan. Kamera po ninyo. Siguro po, siguro sa mga kababayan natin, dapat maalala natin na ang Senado po ay seryosong gawaan ng batas. Kagaya po ng istasyon, ng napakagandang istasyon nito, kailangan natin dito ng mga technician, electronics engineer, ganun din po ang Senado. Kailangan po natin abogado. Si Attorney Francis Tolentino po ay constitutional law professor, international lawyer. Nakatulong sa akin yung background ko sa paggawa ng Philippine Maritime Zones Law, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Marami po tayong mga usapin ngayon na may mga international law implications. West Philippine Sea, yung atin pong pakikipag-ugnayang ekonomiya sa Japan, South Korea, international trade law, maging itong usapin sa ICC, international law po yan. Yes. Kailangan po natin may abogado sa Senado. Wala na po kaibigan ko si Senator Miriam Defensor Santiago, wala na po si Senator Raul Roco,
Nag-retire na rin po Senator Frank Drilon. Kailangan po natin may abogado sa Senado. Kagaya po ng ospital. Kagaya po natin, kailangan po natin may nag-aral doon ng medisina. Ang batas po ay pinag-aaralan. Kaya masasabi ko lang po, kailangan natin merong marunong lumikha, kumatha ng batas na nakakatulong sa buhay ng bawat mamamayan. Senate duties is a serious lawmaking responsibility. At ang nakikita ko po rito sa mga darating na yugto pa ng ating kasaysayan, kailangan pa rin natin ng abogado sa Senado kasi gawaan nga po ito ng batas. Hindi lamang po isa. Kakaunti na lang kami abogado. Kakaunti na lang po. At maaaring itong batch na ito, itong susunod, meron po bang mga abogado pa? Kakaunti rin. May mga Kung maalala niyo po yung mga nabanggit kong batas, yung Maritime Zones Law, si Senator Arturo Tolentino pa ho nagsimula. I know. Ganun katagal na ho yun. Tayo lang po I was still a student then. Ayan. Okay, so wag niyo pong kakalimutan si Senator Francis Tolentino. Ano pong number ninyo sa... 61 po. 61. Ayan. Napakahalaga po yung sinabi po ni Senador Tolentino, mga sa ating mga butante, no? Yung trabaho po sa Senado, hindi po pangkaraniwan eh. Yes. Paggawa po ito ng batas at kailangan marunong kanyan. Correct. Hindi lamang po yung po pwede kang magsayaw-sayaw dyan o whatever. So, Hindi po tayo naninira sa iba. Pero sa tagal ko na po sa Senado, kailangan talagang alam mo yung nitty-gritty ng lawmaking na hindi ka aasa lang sa staff. Yes. Kaya mong isulat yung batas. Oo. mismo. Kasi legislation no? Ha? So Legislatory mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Ano po? Ang Senado will have a new set of senators. Yes. Labing dalawa. Labing Kaya dalawa po ang nitong panibago. binabanggit niyo yung trial kanina. Ang trial po ay huwes yun eh. Oo. Apo. Pag naging kahit huwes po ng RTC, kailangan abogado ka eh. Correct. Kasi sifting of evidence, studying the facts based on the law. Yung mga Oo. ganun. Nasa po, batas pinag-aralan talaga. po yun ng abogasya. Pero itong mga lumalabas po ng mga issues, controversial issues po, tungkol po sa pagkakahuli kay Mr. Duterte po, so many mga opinions of different lawyers. Hindi na ho galing minsan sa lawyer yung iba eh. Sa emosyon yung iba. Sa emosyon. Okay. So sa tingin po ba ninyo, dapat po ito dapat aksyonan na po ng Supreme Court. Supreme Court. Hindi ko po, alam niyo po, bilang isang abogado, 4 ang kaeskwela ko sa Supreme Court. Kaeskwela ko po si Chief Justice Esmundo. Opo. Esmundo. Sabay kami nag-aral ng batas. Oo. So, ibig ko sabihin, may mga pananaw na tama bilang Pilipino base sa ating nararamdaman. May mga pananaw na base sa ating emosyon. May mga pananaw base sa ating politika. Pero po yung pananaw base sa batas, yun po yun. Yes. Yun po yung mananaig. Yun yung batas eh. So, sa tingin ko po rito, akin munang i-withhold yung aking judgment dito. Bilang isang abogado, sabi ko nga, may mga kaeskwela ako dun sa Supreme Court, hayaan natin sila ang mag-decide. Yung Korte Suprema, kaeskwela ko nga si Chief Justice Alexis Mundo. Kaeskwela ko yan sa law school. Una pa ata akong gumraduate sa kanya. Una pa ho akong gumraduate kay Solicitor General Maynardo Guevara. So, sila rin po yung mga nagpapaikot nitong usapin dahil batas po ito eh. Pag nilahukan na natin to ng maaring hindi kabisado yung batas, may iba na po yun. May kanya-kanya po tayo damdamin. Talagang nagkakaiba na ho ngayon eh. I mean, masyado na magulo. Kasi po, yung batas nga, pinag-aaralan yun. Pero dapat po, umaksyon na po ang Korte Suprema dito because this is the final arbiter. Yun po ay nasa Korte Suprema. Hindi natin mapangunahan sila. Hindi po ba natin pwedeng, hey! Ano po yan, bilang isang abogado, ginagalang po natin ang Korte Suprema. Okay. So they have a timeline also for that. All right, okay. Okay, sige. So, meron na tayo dito yung mga comments, no? Meron mga pa-shoutout. Pero isa lang, ano ko lang ito. Isa sa mga advokasya po ninyo ngayon, lalong-lalo na kung kayo po sana ay makakabalik, no? Sa Senado ay ang Hindi pa naman tayo umaalis. Nandun pa tayo. Kung sakali, na ipoboto Hindi pa muli. Nandun pa tayo ngayon eh. Nandun pa. Yes. Ito po yung sinasabi na gusto nyo pong magkaroon ng affordable, sustainable electricity
supply dito po sa ating bansa. Tama po. Paano po kaya maisa sa katuparan ito? Una, yung dalawang tanong yan. Paghahatiin mo yung pagpapababa ng presyo ng kuryente. Yes. Bababain mo yung presyo ng kuryente. Wala naman supply ng kuryente. Di ba? So sa akin, yung pagbababa, babaguhin mo lang dyan yung Section 108 na National Internal Revenue Code. Gawin mo exempt transaction ng kuryente. Tanggal yung 12% na VAT. 12%. Malaking tulong yun sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung napupunta na lahat sa bayad sa kuryente sa probinsya. So pangalawa, yung sa kuryente naman, ang nakikita ko rito, ako yung nag-file ng Nuclear Regulatory Framework Act. Hindi pa lang ito sumusulong kasi takot yung iba, pero yun na ho yung pinakamalinis, pinakamurang uri ng pagkukunan ng elektrisidad, nuclear energy. Wala pong mayamang bansa at developing country na tinuturing na hindi nag-nuclear. Ang Singapore, nuclear. Ang Japan, nuclear. Lahat nuclear na eh. So, mura. May batas na po tayo dyan, Senador. Ako po yung nagsulong. Pero bakit hindi po may pasado. Ay, hindi pa. Tapos kasi It's still, okay. mahaba. Alam niyo naman, pag nakarinig ng nuclear yung iba. Nervyos na eh. Di ba meron tayong Bataan Nuclear Power Plant? Hindi na nabuksan. Yes, So ngayon, meron ng mga bagong teknolohiya, yung modular, maliliit po na bagay sa mga isla natin, sa Guimara, sa Biliran, sa Siquijor, sa Samal Island. Tama-tama lang, mumura pa ang kuryente at malinis pa sa kalikasan. Yan. So, yun po yung madali ang sagot. Hindi ko na nasagutin yung mga systems laws, generations laws. Yes Haba po. yun. Okay, sige. Ito, shoutout muna kay Eden Pedralvez, Melissa Carcedo Galindez, Mikel Cruz, Genesis Quizon, Tina Claor, Kai Shibago, Rona Manlapas, Bettina Cruz Villanueva, Lydia Codera, at gayon din kay Uno Maki and Karen Mendoza Pama. Sabi ni Lydia, thank you po sa pagsusumikap, makahanap ng paraan para umangat ang ating kabuhayan. Sabi niya kay Senator Tolentino. Si Benedicto, ang sabi naman niya, ang gaganda ng mga panukalan nyo, kaya deserve nyo, Senator, na makabalik sa Senado. Hindi makabalik. Hindi pa umaalis. Kasi hindi umaalis. Hanggang July 30 pa kami doon. Ipagpapatuloy pa. Ayun. July 30. Si GB Chu, malaki po ang tiwala namin sa inyong kakayahan sa Senado, Senator Tolentino. Ito pa, si Boboy Garbe, naway manalo po kayo ulit para maipagpatuloy niyo po ang magandang programa para sa taong bayan. Si Jezabel, tapat sa sinumpaang serbisyo, kaya marami po ang sumusuporta sa inyo. Naku, thank you very much. Yan po yung mga komento from our viewers. Salamat po. Oo. And bago ang baka meron pa kayong mga karagdagan po na gusto pong banggitin, especially mga yung iba pang advocacy niyo regarding clean water, tsaka yung Wi-Fi, universal yung Wi-Fi po. Yung Paano Wi-Fi pa yan? talaga hirap tayo kasi individual telco investment yan eh. Opo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, but simple, bakit mahina ang connectivity natin. Sa Vietnam, 90,000 ang cell sites. Aha. Torre. Apo. Sa Pilipinas, 17,000. 17 mil lang ang torre natin. Signal. Sa buong Pilipinas, Vietnam 90,000. At doon makikita nyo lang yung pagkakaiba. Mas malakas ang signal nila. Mas mahina ang signal natin. Gabyado talaga tayo, di ba? Kaya mahal. So, paano mo naman mapipilit yung si Globe, si Smart? Magtayo kayo ng ano yung investment decision? Investment po yan eh, no? Di ba? Mag-i-invest sila kung saan lang sila kikita. Pera nila yun eh. So, ang pamahalaan dapat magbigay din ng tamang incentives para mahikayat itong mga ito na magpalawig ng kanilang mga tower, cell sites. Pero si Senator Tolentino po, may batas tayo na ipasa, Senate Bill 2699, kung saan yung mga estudyante natin dito na nag-online classes, simula nung pandemic, dito nagpapas ng assignment, dito nag-exam, 200 to 300 pesos a week ang nagagastos ng isang estudyante nagka-college. So meron po ako na ipasang batas last month, Senate Bill 2699, na pag napirmahan ni Presidente Marcos, magbibigay ng 20% discount, elementary, high school, college, sa paglo-load nila na napakalaking gastusin. So, magkakaroon po ng kaunting ginhawa, lalong-lalo na yung mga tatay at nanay nila, dahil malaki-laki rin yung gastos. Pero hindi na po maiwasan itong
paggamit ng teknolohiya, lalo-lalo na sa pag-aaral. Kung hindi natin gagamitin to, lalo tayo maiwanan. Iyon, oo. Sagot din pala sa edukasyon ito, Opo, no? kasama na yung edukasyon, kasama yung komunikasyon. Lalo kayo, nalalaman niya, minsan mahina ang signal. Di ba ho? Opo, So, opo. isa po yun sa mga nagawa ni Senator Tolentino bago mag-break. Pero yung talagang pangarap ko, ayun sa mga rider. Yes Ako po, yung mga rider natin ay noong pang COVID, deliver pagkain, lockdown, ECQ, MECQ, di ba? Tandaan niyo yun? Doon nagsimula yung, hindi ko na babanggitin yung mga pangalan ng mga grupo, nagdadala na 2:00 ng umaga, isang tasang kape, nahabol ng aso, may bagyo, natudulas, di ba? Init ng araw. Wala po sweldo yung mga yon. Oo. Wala pong sweldo Wawa yan. naman. Oo. Wala pong 13-month pay yan. Yes po. Wala pong PhilHealth yan. Wala pong Christmas bonus yan. Yung nagdi-deliver Ano yung bayad sa kanila? commission lang ho yung 15 pesos. Depende sa Mapupunta ho order. doon sa may Yung may-ari ng fast food, deliver, di ba? Yes. Deliver kayo ng, minsan, nung COVID, wala na tayong, deliver na lang. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy na yan. So, yung plano ko po, magkaroon ng isang gig economy law. Gig. G-I-G. Yun po, ibig Ano po yung sabihin gig? Yung GIG, ibig sabihin po, ito yung informal sector na nagsusustain ng ating ekonomiya hanggang ngayon. Yes. Okay. Ito sina rider natin. Kaya, Ito sina Grab, kung sino-sino ito. Nagdi-deliver kahit 2:00 ng umaga. Alanganing oras. Alanganing oras. Pagbawas na yung kape, ay pabayaran ng iba. Di ba ho? Abunado sila. Magkaroon ng employer-employee relationship. Yan. Maging Opo. i-consider na empleyado sila. Yan. Yun po yung panukalang batas ko na siyempre umaangal. Ito namang may-ari ng fast food. Sabi ko nga, kung umaangal kayo, di yung waiter nyo pag-delivery nyo. Mas magastos yun. Oo nga Mas naman. magastos yun. Oo. Pero, Side nila. Senador, sa Senado, pasado na po yung minimum wage. 100. Sa Kongreso. 200. Sa Kongreso, hindi pa po 200. yata, hindi pa 200. 200. Sa Hindi pa 100 pumasa eh, sa no? third reading. Opo. Yes. Ganito kasi yan. Ano bang problema doon? Ang sinasabi ito mayayaman, management, sinabi nila, ipaubayan nyo na lang sa regional wage boards. Oo. Ang sinasabi ko po, ang huli nating legislated wage hike na pinaubaya sa Kongreso sa Senado ay 1989. 36 Jesus years Christ. ago. Tagal. Ay ngayon ay 2025 na. Opo. Bakit ayaw niyong pahintulutan ang mga mambabatas na maggumawa ng tamang sweldo? Ang sweldo po dapat nasyonal. Kung sinasabi nilang mababa ang gastos pangkabuhayan sa Bohol kumpara sa Metro Manila, yung kasipagan po na manggagawa sa Bohol ay pareho rin ang kasipagan sa Oo, manggagawa totoo sa yun, Metro Manila. totoo yan. Yung pamilya po ng tiga Bohol ay pareho rin po ang pangarap sa pamilya ng tiga Metro Manila. pinagkaiba. Kaya dapat po yung sweldo ay pareho. Pareho lang pong manggagawang Pilipino ito. Kaya makakatulong pa ho ito sa pananaw ko, sa pananaw ni Senator Tolentino, na MMDA chairman ako, na ma-decongest sa Metro Manila kung pare-pareho ang sweldo. Wala nang pupunta. Kaya nagpupuntahan Oo. dito, mataas ang sweldo rito. Kung pareho ang sweldo sa Naga, kung pareho ang sweldo Doon sa na lang Cagayan de sila sa Oro, doon na lang probinsya sila. nila. Yun Tama po ang po. realidad. Ipaglalaban po ba ninyo ito pagka Opo, nandyan na opo. ulit kayo? Yes. Nandito pa naman ako. Nandiyan. Kaya sinasabi ko yan. Alis! Kaya yung iba kumukontra kasi gusto nila makatipid. Oo. Lalo yung may mga franchise, gusto nila makatipid. Pareho lang po ang sipag ng manggagawang Pilipino sa Cebu at sa Metro Manila. Pero ito, brief answer lamang po Opo. ito kasi wala na po tayong Oo, oras. salamat po. Ang gusto ko lamang pong malaman po, hindi ba isinusuko na ng ating pamahalaan ang kanyang kapangyarihan over all this katulad yung wages, presyo ng mga bilihin? Bakit palagi na lamang ikukonsulta ko muna dito sa mga negosyante? Oo. Why Mga is it like that? korporasyon. Kasi alam niyo po ang pamamalakad ng isang pamahalaan inclusive ito eh. So yung management, yung labor sector, dapat balansyado po ito eh. Yes. Okay. So yun namumuhunan. Kagaya nga nitong sinasabi kong mga tower, hindi naman natin pwedeng persa. Sige, magtayo kayo ng tower dyan. Di ba? So lahat ngayon nakikita ko lahat po ng kilos ay dapat may magandang ugnayan ang labor at ang management. Konsultasyon. Oo. Ugnayan. Ugnayan. Tamang ugnayan, yung pribadong sektor at pampublikong sektor. Yung manggagawa
at yung may-ari ng kumpanya. Dapat po yan ay talagang maganda ang may maliwanag na pag-uusap at ang gobyerno ay nandyan lang po para siguraduhin na yung karapatan ng bawat isa ay hindi natatampalasan. Oh, but is it about time that the wages should be already increased? Ay, opo. Yun ang Diba? ako po yung Opo. isa sa nagsulong dun sa Senado at yung sinasabi ko nga ngayon, 36 years old na po Oo yung nga. national legislated wage hike. Okay. Sana so yan po ang asahan ng ating mga maisakatuparan na to, talagang mag-enjoy ang mga manggagawa. Ayan. By the Opo. way, banggitin ko lang, si Jonah pala, nakita ko nag-comment dito sa ating programa. Sabi niya, kailangan daw talaga ng tulad, ni Senator Tolentino na abogado na nakakaalam talaga daw Dapat ng batas. lang naman talaga. Kaya pasok na pasok daw si Tol. Sabi gano'n. Jonah, thank you very much sa iyo pong komento. Sige, bago tayo magpaalam, Senator, baka mayroon pa kayong Ay, sasabihin. wala na po. Ako po nagpapasalamat na bigyan ng pagkakataon makarating dito sa nagulat nga ako na meron palang ganitong isang studio rito na nagbibigay ng pintuan, bintana para mailahad ang katotohanan makarating sa ating sambayanan. Salamat po at nakarating dito si Senator Tolentino at nabigyan ng pagkakataon sa ating po mga nakikinig. Uulitin ko po yung sinabi ko, napakaseryosong gawain po sa May 12, 2025. Pilitin po natin maging mapanuri, pilitin po natin na yung ating magiging desisyon ay para sa kinabukasan ng ating bansa. Ito po si Senator Francis Tolentino, ang inyong Senate Majority Leader, number 61 po sa balota. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you very much po. Ayan, wag niyong kalimutan, sa inyo pong pagboto. Okay, so sa mga tumutok po sa atin, nakinig sa ating mga provincial stations dyan, maraming salamat po, Isang oras na talakayan na ito na talagang nalaman natin kung ano ang mga susunod pang hakbang ng ating tumatakbong si Senator Tolentino. Okay, so magpapaalam na po kami, and hope makasama namin kayo ulit tomorrow, same time, dito po sa ating programang Pamumuno 2025. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po, ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon. Magandang tanghali po sa inyong lahat at Senator, thank you very much. Wish you all the best. Good luck po. Salamat, maayong udto sa lahat ng nakinig Naimbag sa Bisaya. aldaw yun. Naimbag na aldaw, kada kayo amin. Kada kayo amin. At Diyos mabalos sa mga ating mga kababayan. See you Bye, then. guys. All right. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.